beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto na, umpisa na natin to. Nako, eto matindi ito mga kababayan. Leni Robredo, halak ka. Leni Robredo sasanib na sa mga Duterte. Ay, paano to? Iba, matindi to mga kababayan Hindi yata totoo yan. Nako! Makinig ka, Charlie Whiskey. Oo, iba yung nagsasalita din Matindi to, Leni Robredo sasanib na sa mga Duterte. Walang iya. Inaasahan ka pa naman sana namin, Leni Robredo. Oo, 'di ba? Sumama ka sa mga totoong tao. Tapos sasamahan mo yung dating mga nang walang iya sa'yo. Kaya lang, ganun talaga politika. Sabi nga natin mga kababayan, walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kakampi. Ngayon, malakas ang ulan mga kababayan. Matindi. Malamang babaha na naman sa mga lansangan Kaya mag-iingat po kayo sa mga nasa daan, sa mga nasa trabaho. Pag-uwi po ninyo ay mag-ingat po kayo at malakas pa rin ang ulan. Ano po? Kahit po nakalabas na po ang bagyo. Oo, it's just me. Oo, legit ito. Kailan ba tayo nagbalita ng hindi? Oo malungkot na balita ito para sa mga Pinklawan, ano? Pero totoo talaga wala tayong magagawa. At ang ating source mga kababayan, itong kanyang matinding taga-suporta. Oo Kaya ako nagtataka mga kababayan kung bakit etong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan ay sumama sa mayorya diyan sa Senado. Kita nyo mga kababayan ko, Arnold Lopez, nako, magbabago na rin ang isip mo rito. Sa mga mahal na mahal nating mga Pinklawan, pakinggan nyo. Ang source natin, matindi to. Marami nang napatunayan. Ibig sabihin, mga kababayan, yung kanyang mga impormasyon na nilalathala at binabalita ay talaga namang hindi matatawaran ang kredibilidad. Ano po? Eto na. Mga kababayan, unahin na natin. Ang ating idolong lahat. Pasok! Yung mali. And I'm calling her out doon sa mga ginagawa niya mali. Di ba si VP Leni, nung nakipag-meeting siya, pinapasok niya sa bahay niya? Nako. In fact, she never said anything against Sara Duterte. Kumaga, selling your soul to the devil. Yung Duterte, Diyos ko. Pinagbibili mo na daw yung kaluluwa mo sa mga demonyo. Nanay Leni naman. Ano bang nakain mo? Ano bang kita niyo mga kababayan tuloy. sila yung bad guys. Sila yung kontrabida dito sa ating lipunan. I will openly oppose Leni on this. Alam kong ang puso niya mas malapit sa Duterte. And ini-encourage. Ay, nako! Ayoko na itong balita na to. Sa totoo lang, Sabi ni Senator alam daw niya na mas malapit ang puso ni Leni sa mga Duterte. Ay, nako, mga kababayan. Yung sa mga Pinklawan, ako'y nakikiramay sa inyong paniniwala. Mukhang mawawakasan na ang tiwala dito kay Nanay Leni. Diba? Di ba? Sabi ni Rhea, Sonbal Bam, talagang pro Duterte na yan. Basta, si Leni, yan Kiko, hindi, LP, official yan. Strategic na ganito yan. Pakinggan nyo muna. Ito na. Niya na magsanib pwersa doon. Remember, sila yung bad guys. Sila yung kontrabida dito sa ating lipunan. I will openly oppose Leni on this. Alam kong ang puso niya mas malapit sa Duterte. And ini-encourage niya na magsanib pwersa doon. Remember, in-endorse pa pala niya si Marcoleta. Kita nyo mga kababayan, ini-encourage na po lahat ng mga Pinklawan na katulad nyo, The Observer, Arnold Lopez, para sumuporta kay Digong. Ano na ito? Paano na, mga kababayan ko? Paano na? Alam naman natin ang impormasyon ni Trillanes. Ni minsan mga kababayan, hindi pa yan namamali. Kita nyo, mga kababayan ko,
yung pong mga inexpose patungkol kay Digunyo. Oh, tapos ngayon sasamahan pala ni Leni Robredo itong may plano, na etong si Leni Robredo ay makikipag-alyansa sa mga Duterte. Sakit nito mga kababayan. Masakit. Ato na. And yet, ito si Heidi Mendoza, she was pleading for her endorsement. Aba ni Aini Oy, wala. I disagree fully with the statement of Leni. Okay lang daw na makipag-alyansa sila with the Dutertes para pragmatic daw. Aba, ibang usapan yun. I cannot accept that. Hindi matatanggap. Siguro parehas kayo, no Arnold Lopez at The Observer, parehas kayo ng pananaw at opinion dito ni Trillanes. Dahil Kainaro, paano na to? Kainaro, paano na to si Leni? Ini-expose ni Senator Trillanes na makikipag-alyansa na daw sa mga Duterte. Ano ba? Fake news yan, boss. Di gagawin ni Leni. Yan na naman tayo paring Saldi. Anong gagawin natin din Iyon na nga eto mga kababayan, sinasabi na nga ni Antonio ulitin natin mga kababayan ko para sa kaliwanagan, ulitin natin. Hindi ho sa akin galing ito. Itong sinasabi, eto, sabi, oo nga pero si Leni kasi hindi equal sa partido. Ayan, si Kainaro, pinklawan na matigas yan. Di ba? Dilawan na matigas yan. Kaibigan natin yan. Ako naman mga kababayan, wala naman sa akin talaga yan. Yan parti-partido, kulay-kulay na yan, mga kababayan, wala sa akin yan. Basta tayo magkakasundo sa ibang mga pananaw, doon na lang tayo mag-usap. Huwag na natin pag-usapan yung alam naman natin na hindi natin pagkakasunduan. Di ba? Eto na. Raymart, ako, eto. Pag sumapi si Madam Leni sa mga didilis, utak-dilis na rin siya. Ala! Buti na lang maagang lumabas ang kulay niya. Lako, lagot! Alam nyo, nung isang araw ko pa ito nalaman nagdadalawang isip ako kung ibabalita ko, nakakalimutan ko lang siguro. Pero mga kababayan, kailangan nyo talagang malaman ito. Kailangan nyo malaman. Galing mismo ito kay Senator Trillanes, Kay Senator Trillanes po ito. Sana hindi totoo. Di ba? Sabi. Eto na. Hindi ako cult follower. Yung mali. And I'm calling her out doon sa mga ginagawa niya mali. Di ba si VP Leni, nung nakipag-meeting siya, pinapasok niya sa bahay niya. In fact, she never said anything against Sara Duterte. Kumbaga, selling your soul to the devil. Dutertes, sila yung bad guys. Sila yung kontrabida dito sa ating lipunan. I will openly oppose Leni on this. Alam kong ang puso niya mas malapit sa Dutertes. And i-encourage niya na mag-sanib pwersa doon. Remember, in-endorse pa pala niya si Marcoleta. And yet, ito si Heidi Mendoza, she was pleading for her endorsement. Aba ni Aini Oy, wala. I disagree fully with the statement of Leni. Okay lang daw na makipag-alyansa sila with the Dutertes para pragmatic daw. Aba, ibang usapan yun. I cannot accept that. Paano yun? Hindi daw matatanggap ni Senator Trillanes. Leni nga. Huwag ka na in denial, Arnold Lopez. Dinig na dinig mo naman. Mag-usap kayo ni Kainaro, alam niya yan. Di ba? Eto pa, dagdagan pa natin. Pasok. Ni VP Leni, okay lang. Meron bang ibang VP Leni? Eto. Pakinggan nyo. Para mas maliwanag. Para sa mas kaliwanagan ninyo. Sa mga hindi nyo na alam kung ano ang mga nangyayari at nasa isip ng Nanay Leni natin. Nakikinatin no? Eto mga kababayan pakinggan ninyo. 1, 2, 3. Masakit. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan ayoko kayong bulahin ng kasinungalingan. 'Di ba? Mas maganda nang murahin ko kayo ng katotohanan. 'Di ba, Gumamela? Mas maganda na. Doon tayo sa totoo. Eto na. Senator,
Banatan mo! Sinasabi ni VP Lenny, okay lang yan. Mm. Kasi kailangan strategic. Teka muna, hindi okay yan. Hindi yan pagiging purist. Kung hindi, that's signing or selling your soul to the devil. Iba yan. Iba yung makikipag-alyansa ka, tactical alliance with the admin against the Dutertes. Nako! Kasi yung Dutertes, sila yung supposed to be, alam natin na sila yung bad guys. Sila yung kontrabida dito sa ating lipunan. Sila yung nagpatay ng libo-libong tao. Sila yung nagnakaw ng bilyon-bilyon. Sila itong may kapartner na drug lord. Ang daming ginawang kawalang hiyaan sa ating lipunan. Tapos, for the sake of political expediency, okay lang yan para manalo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ha? Nakita nyo, narinig ninyo mga kababayan. Oh, paano na itong mga pinklawan, mga kababayan, mukhang nagkakagulo-gulo na rin, ano? Kung nagkakagulo-gulo doon sa grupo ng mga DDS at mukhang ganun din sa mga pinklawan. Akala natin solido, ano? Solido eh. Kaya lang mga kababayan, alam mo sa totoo lang iniisip nga natin, di ba, na baka pwedeng si Lenny na lang ang tumakbo bilang presidente, ano? O kaya lang Kainaro, medyo vocal lang at emotional si Sentry pero hindi gagawin ni Lenny. Una, igagalang niya ang party line. Kaya lang, sana ganun. Oo, biyahin ko. Naku, nakakuha na naman ng bagong topic ito. Tanungin mo kay Senator Trillanes, BNK. Oo, nako! Kita mo, nahuli ka na. Sinend sa akin kanina, nung isang araw pa to sinend ni Sentry Sabi niya, Boss Mike, paki-reactionan mo nga ito. Oo, nako! Di ba? Alam ko, ano gagawin ni Len? Nako, yan, mga kababayan eto na. Bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Sinasabi ni VP Lenny, okay lang yan. Kasi kailangan strategic. Hindi okay yun. Hindi okay yun, mga kababayan. Kailangan ang katwiran lang strategic para manalo sa kampanya. Lalamunin mo lahat yung mga sinabi mo. Tatanggapin mo yung mga pambabastos sa'yo. Teka muna. Nasaan naman yung prinsipyo kapag ka ganun? Dahil tayong mga Pilipino, mga kababayan sa prinsipyo tumitingin. At laging batayan natin yan sa pagpili ng isang kandidato. Di po ba, mga kababayan ko? Ulitin ko. Ano po ba ang batayan natin sa pagpili ng isang kandidato lalo na mamumuno? Sige nga po. Di po ba yung taong may prinsipyo? Yung taong may palabra di honor? Yung taong may paninindigan. Tapos mababalitaan natin, mga kababayan, dahil lang daw kailangan maging strategic, lamunin mo na lahat yung mga pambababoy sa'yo ng mga DDS, Nanay Lenny. Ganun ba yon? Tatanggapin mo na, tinatawag ka ng kung ano-ano noon? Ano tawag sa'yo noon? Lutang, boba, tanga. Ganun yung mga tawag sa'yo noon. At kung ano-ano pang mga masasakit na salita. Di po ba? Ngayon okay lang sa'yo. Ngayon, isa pa. Sa party naman ng mga Duterte. Tatanggapin mo na okay lang yung pagpatay ni Duterte ng maraming tao na tinutuligsan nyo noon. Okay lang yung tinuligsan nyo noon na si Duterte magnanakaw. Okay lang yun. Tapos sasamahan mo yun. Anong prinsipyo ang meron ka kung kakampihan at sasamahan mo yung mga ganong klaseng tao? Yun lang sa akin, mga kababayan. Opinyon ko to. Di ba? Opinyon ko to. Pasok! Ka muna, hindi okay yan. Hindi yan pagiging purist. Kung hindi, that's signing
or selling your soul to the devil. Correct. Ay, teka muna, hindi okay talaga yan. Oh, di ba? Hindi talaga okay yan, mga kababayan ko. Yung ganito na balita na pumapanig etong si Leni Robredo sa kampo ng mga demonyo. Sabi nga ni Senator Trillanes, ito ay pagbebenta ng iyong kaluluwa sa demonyo. Diba, Charlie Whiskey, kita nyo? Nung una, ayaw nyo maniwala. Sabihin nyo na naman, fake news, ano? Hindi ho natin gawain yan. Tayo nagbibigay ng reaksyon sa mga bali-balita na nanggagaling sa tulad nila Senator Trillanes, di ba? Duda ko, mas tama yung banggaan ng taktika at prinsipyo. Pero kay Trillanes ako, sa debating yan, kung gagawin man ni Leni yan, syempre, Trillanes tayo. Sa mga pinklawan dyan, gusto nyong iabanti si Leni? Baka naman may katwiran na hindi namin nalalaman, umakyat kayo din itaas lang ang kamay ng mga gustong umakyat. Iabanti nyo itong katwiran na ito, ni Nanay Leni. Mga kababayan ko, gusto nating malaman kung ano ang inyong mga opinyon at pananaw. Malaya po ang lahat ng mga pinklawan dito. Sabi ko naman sa inyo, wala tayong masamang tinapay. Lahat pwede nating maging kaibigan. Huwag lang natin ipilit na yung ating mga issue na hindi na pagkakasunduan. Doon na lang tayo, mga kababayan, sa issue na alam nating magkakasundo-sundo tayo. Di po ba? Yan, swap na lang! Swap na lang ba? Nako, ewan ko. Nakakalungkot. Nako, gulong-gulo na si Tara. Sinisiraan nyo lang. Hindi Si Jordan naman, bakit ko naman sisiraan? Hindi naman sa akin galing. Sa mga bagong dating wala po akong sinisira. Ako'y nagbibigay ng reaksyon base dito sa mga balita ni Trillanes. Ano po? Huwag gano'n hindi natin ugali yung manira. Doon lang tayo sa mga facts. Ano po? Doon tayo pumokus. Tumutok sa mga facts. Ano po, mga kababayan? Wag nating paratangan ng isa't isa. Na tayo naninira. Hindi tayo naninira. Wala tayong sinisiraan, mga kababayan. Nagbabase lang po tayo sa kung yung pong mga nilalahad, sinasambit, sinasabi, binabalita ni Senator Trillanes. Ano po? Ito na. Sinasabi ni VP Leni, okay lang yan. Kasi kailangan strategic. Teka muna, hindi okay yan. Hindi yan pagiging purist. Kung hindi, that's signing or selling your soul to the devil. Nako po. Iba yan. Iba yung makikipag-alyansa ka. Tactical alliance with the admin against the Dutertes. Kita nyo, mga kababayan ko? Narinig ho ninyo, iba yun. Yung pakikipag-alyansa, syempre sa admin, kaysa naman sa mga Duterte. Mga kababayan ko? Kita nyo naman. Ilan na po bang beses natin nakita na magkasama itong si Kiko Pangilinan, maging si Bam Aquino. Di po ba? Yan nga sinasabi ko sa inyo Baka mamaya magkatotoo yung aking panaginip. Ito, alam nyo naman, kapag ito'y galing lang sa aking opinion, sinasabi ko po sa inyo. Ito po, sasabihin ko. Ilang beses ko na rin nasabi ito, hindi ko na maalala, paalala nyo na lang, Baka magkatotoo yung aking panaginip na baka mamaya, magkatotoo yung Marcos Aquino sa 2028. Di po ba, mga kababayan ko? Baka magkatotoo ang kaso dito, dahil sa mangyayari na ganyan, baka mamaya magkahiwa-hiwalay. Di po ba? Kasi, syempre, itong mga politikong ating tinitignan at hinahangaan din nating lahat, iba-iba naman tayo, hindi naman din natin mabasa kung ano talaga yung mga iniisip nila
at kung ano yung mga katwiran nila. Di po ba, mga kababayan? Di ba? Yan. Puro fake news ito, vlogger na ito. Wait mo. Pagsampa kita ng kaso, sabi ni Bongo. Inan ko si Bongo. No? Kamukha mo si Jack Ma. Di ba? Ano fake news dito? Ito si Trillanes nagsasalita. Fake news kapag ka sinabi ko na ikay gwapo. Yun. Fake news yun. Bongo. Di ba? Fake news yun. Pag sinabi kong gwapo ka, di fake news yun. Di ba? Pag sinabi ko na si Digong machong-macho, fake news yun. Pag sinabi ko na, poging-pogi si Panelo, fake news yun. Di ba? Yun ang mga fake news. Pero eto galing kay Trillanes, di ba? Eto na. Wala ka na masabi. Magkikita na tayo. Kita mo, gumamit ka pa ng ibang pangalan para gumawa ka ng ganyan mo. Bubu! Ginagamit mo pa yung pangalan na ganyan. Hindi ka pa naman tanga, Basta DDS talaga, bubu eh. Tingnan nyo mga kababayan. Gagamitin yung pangalang Jack Ma. Tapos gusto makipagkita. Crush mo lang yata ako eh. Di ba? Ano ba? Crush mo ba ako? Gusto mo ako makita? Lang niya ako. Pwede mo naman akong bantayan na lang habang nagbablog. Habang look ka. Kung trip na trip mo ako, ganun ang gawin mo ha. Habang nanonood ka sa akin. Mike Cervera. Ganon. Mike Cervera. Kapag malapit ka na, sabihin mo, kahit sino na. Kahit aso na. Gayahin mo yung isang vlogger. Kahit kambing na. Wag nga kayo rito. Hindi kayo ubra. Kung kalokohan lang ang pag-uusapan, wag nyo kalimutan. Taga-kailokohan ako. Kung andala nyo sa amin, isang sakong kalokohan, tandaan nyo, tatambakan namin yan. 100 sakong kalokohan. Nako! Hindi. Uy, nako. Di ba? Gagamit kayo ng pangalan eh. Alam ko naman na mga fan ko kayo. Ulitin ko. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo mapagbibigyan na makita nyo ako ng personal. Di ba? Pero, sana, magkasya na. Yung sobra nyong paghanga sa akin, makita nyo ako dito. Sa inyong monitor ng TV at cellphone. Eto na. Etong mga DDS, mga kababayan, walang masabing iba, hanggang ganyan na lang, Sa sobrang inis nyo na, ha? Wala na. Di ba? Hindi kayo makasagot sa akin, Puro katangahan yung inaabante nyo rito. Wala. Hindi uubra. Di ba? May basura dumalaw. Ganun talaga. Pag bobot tanga, nakapanig sa mga bobot tanga rin. Di ba? Eto na. Tapos, for the sake of political expediency, okay lang yan para manalo. Hindi pwede. Wala. Hindi ubra manang Lenny. Hindi ubra. Sa totoo lang. Naku, putang ina. Alam ko na yan. Puta, susuporta ka lang sa pangit pa. Basta DDS, ang pinapanood, yung mga pangit ang mukha. Di ba? Ganun yung mga DDS eh. Ang pinapanood, yung mga pangit ang mukha. Eto na. So mga kababayan ko, ano masasabi nyo rito? Eto po mukhang makakapagbigay ng mga hindi magandang impresyon ng mga sumusuporta sa kampo ng mga liberal, dilawan, at pinklawan. Di ba? Mga kababayan ko? Hindi ho yan magandang magiging impresyon
ng mga sumusuporta sa kanila. Dahil nga po mga kababayan, ang pagkakaakala nila, pwede pa na solo-solo nila mga kababayan ito. Lumaban ng solo. Ha? Di po ba? Na kaming mga Pinklawan, kaming mga liberal, kaming mga dilawan, ay may solido na prinsipyo. Yun ang aming iaabante. Ganun dapat no, mga kababayan. Pero mukhang nag-iiba yung diskarte ni Nanay Leni. Para bang nawalan ng tiwala sa sarili. Mukhang, sa pagkawala ng tiwala sa sarili, naiisip niya po, mga kababayan, na hindi sila mananalo kung walang Duterte. Our beloved Boss Mike Cervera.